Tuloy-tuloy pa rin ang opensiba ng puwersa ng gobyerno sa lumiliit ng lugar na sakop ng Maute IC sa Marawi City. Ayon kay Pangulong Duterte, baka matapos na ang bakbakan sa loob ng 15 araw. Makibalita tayo kay Victoria Tulad. Walang tigil na barilan at mga pagsabog. Ito pa rin ang umaalingaw-ngaw sa Marawi City sa ika-51 araw ng bakbakan ng puwersa ng gobyerno at Maute ISIS. Bawat pinaghihinala ang kuta ng terorista, pinupuntirya at pinupulbos ng militar. Ayon sa militar, sa bawat araw ng bakbakan, nakakabawi sila ng area na dati sakop ng mga terorista. Sabi ni Pangulong Duterte sa isang talumpati kahapon, palagay raw niya, tatagal na lang ng hanggang 15 araw ang bakbakan sa lungsod. That I want to be there while there is still fighting so that I can observe. But I'll try to make it again this week. Tignan ko kung, but palagay ko 10 to 15 days, okay na. Sa satellite photos mula sa Starfor.com, isang geopolitical intelligence platform, makikita ang lawak ng pinsala sa sentro ng bakbakan sa Marawi. Kapansin-pansin ang mga bahagi ng lungsod na halos napatag na. Maraming gusali rin ang pinaguho ng mga bala at bomba. Mahigpit namang binabantayan ngayon ng mga otoridad ang Lake Lanao. Ito kasi ang nagsisilbing daan mula Marawi para makatawid sa iba't ibang bayan sa Lanao del Sur. Sa gitna ng bakbakan, dito raw dumaan ang ina ng Maute Brothers na si Farhana Maute kasama ang 15 sugatang terorista. Pero dahil sa pagbabantay ng pinagsama-samang puwersa ng PNP, Coast Guard at Navy, tiyak wala na raw makalulusot sa rutang ito. Bukod sa sentro ng bakbakan, maigting din ang counter-terrorism operations ng mga otoridad sa Mindanao. Sa Davao City, 4 na pinaghihinala ang miyembro ng Maute Group ang dinampot para isailalim sa validation. Ayon sa mga otoridad, isang concerned citizen ang nagtimbre sa kanila na may mga hinihinalang Maute na nakatira sa isang bahay. Itinanggi naman ng mga naaresto ang bintang at sinabing pinag-iinitan lang sila ng kanilang mga kapitbahay. Bahagi pa rin ng umiiral na martial law sa Mindanao ang mahigpit na seguridad. At base sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations, suportado ito ng mas maraming Pinoy. Sa 92% na nagsabing aware sila sa deklarasyon ng batas militar, 57% ang nagsabing tama ang desisyon ng Pangulo na ipatupad ito sa buong Mindanao. 63% naman ang hindi sang-ayon na palawigin ang martial law sa Visayas, habang 67% ang hindi rin sang-ayon sa pagdedeklara ng batas militar sa Luzon. Ayon sa Malacanang, ang pagsuporta ng mas maraming Pilipino sa martial law sa Mindanao ay patunay na naniniwala ang publiko sa factual at legal basis ng proklamasyon. Kaugnay naman ng pagkontra ng karamihan sa pagpapalawig ng batas militar sa Luzon at Visayas, depende pa rin daw ito sa sitwasyon sa lugar na susuriin ng mabuti ng mga otoridad. Victoria Tulad, GMA News.